Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, winasak si PBBM. Nako, hala di kaya kontrolin ni PBBM. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Samaan bayan ko sa maglalaw na So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, unahin na po natin itong si President hindi pala si President Bongbong Marcos Jr. kundi ang utang, no? Or ang eto, basahin ko po sa inyo mga kabayan about po ito sa budget, no? The Bureau of Treasury reported 67.3 billion budget surplus in April. At first glance, seemingly impressive figure. Yan mga kabayan. Teka lang Ito. But a closer look reveals that troubling fiscal trend. The national government has already racked up a staggering 411.5 billion deficit. Yan mga kabayan, in just 4 months into 2025, raising serious questions about how public funds are being managed under the Marcos Jr. administration. Ito po ang headline, no, ng Daily Tribune 3 hours ago. Ngayong 28 po mga kababayan. Sabi po dito, government bleeds 411.5 billion in first trimester. Yan mga kababayan. Nako. May kakulangan pong 411.5 billion deficit, meaning kakulangan. In just 4 months. So yan mga kababayan, instead na mas medyo kumita tayo ng kaunti, ngayon mga kababayan may kakulangan pa tayo. Ibig sabihin negative po tayo ng 411.5 billion sa taon ng 2025, sa 4 na buwan pa lang po yan. Nako. Kaya nga nagtatanong po dito, no, kung paano raw minanage yung pondo under the Marcos administration. Kayo mga kababayan, I think meron kayong idea how the funds are being spent, di ba? Kasi ang nakikita lang naman natin ngayon mga kababayan, kaliwat kanang pamimigay ng ayuda. Ayuda dito, ayuda doon, ayuda naman sa harap. So, kaya wala talagang babalik na pera. Kumbaga profit, di ba? Coming from ayuda. Palaging deficit, no, mga kababayan. So, ang tanong dito, hanggang kailan nila gagawin itong pang-aayuda, no, na mas lalo pang magpapalubog sa bawat isang Pilipino or ng Pilipinas, 'di ba? Akala kasi ng iba, pag naayudahan sila, aangat na ang buhay nila. Hindi. Mas lalo tayong lulubog sapagkat ito, mayroon na tayong 411.5 billion na deficit, kakulangan, 'di ba? Sa 2025. At kapag magpatuloy pa po ito, malamang matriple, 4 times or 10 times itong 411.5 billion na deficit na ito. So what do you think mga karibin natin? Paano nga ba? Tinatanong dito sa last paragraph, no? At sa last sentence ng last paragraph, sabi dito serious questions, no? Raising serious questions how public funds are being managed by the administration of Marcos. Mga karibin natin, paano nga ba nila minamanage, no, yung pera ng bayan? No? Importante po ang pera ng bayan. Kapag wala na pong pera ang Pilipinas, pag lubog na po sa utang ang Pilipinas,
Ay nako. Baka Pilipinas na ang maibayad sa mga inutangan nila mga kababayan. Di ba? Posible yun. Posible po yun mga kababayan. Alright? O ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Ito, President Bongbong Marcos Jr. Ito po yung sinasabi nating, teka lang sa thumbnail, winasak si PBBM. Kasi ito, mga kababayan, kasi parang umamin na siya dito eh. Parang, eto, basahin ko muna sa inyo, bigyan natin ng reaction to. Sabi niya dito, how many times I have to say, I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso, hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung nag-file ng impeachment complaint, hindi mo sasabihin na kaya ko kontrolin. Yan mga kaubayan. No? So, hindi pala kayang kontrolin ni President Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso at Senado. Di ba? So, what is the use of being president if you cannot control the government? No. Hindi mo kayang control ng gobyerno. Ikaw ang presidente po. I think everybody will listen to whatever nasasabihin mo. Diba? Kasi presidente ka eh. Ikaw ang pakikinggan nila. Ikaw ang ama. Ikaw ang ama ng bansa natin. Bakit hindi ka naman nila pakikinggan? Ito lang ang masasabi ko ito lang maging komento ko dyan. Because there is someone, mga karbi natin, na ayaw sumunod kay President Bongbong Marcos Jr. And that is Speaker Martin Romualdez. Ito na pala ang sinasabi ng ating Pangulo, di ba? Hindi niya gusto ang impeachment. Bakit natuloy? Ibig sabihin, the House of Representatives, especially, House Speaker Martin Romualdez, ay hindi sinusunod ang presidente. Ito, parang umamin na rin dito si President Bongbong Marcos Jr. na talagang he is not the one who is controlling. Hindi niya kayang, hindi mo sasabihin na kaya ko kontrolin. Hindi mo pala kaya kontrolin, bakit hindi ka nalang mag-resign? Diba? And speaking of resign, ito ang mga kabayan, Speaking of resign, ito pala. Ito, speaking of resign, mga kabayan, sabi naman dito ni President Bongbong Marcos Jr., kasi mga kritiko niya, pinagre-resign na siya. Ito naman po ang sabi niya. Bakit ko gagawin yun? Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema. Okay. Hindi siya magre-resign mga kabayan sapagkat hindi niya tatakbuhan ang mga problema ng ating bansa. Hindi mo nga tinatakbuhan, hindi mo naman hinaharap. Di ba? Masabi po dito sa post, humarap ka sa salamin, makikita mo ang problema, Mr. President. Oo nga no? Hindi mo talaga matatakbuhan because you are the problem. Di ba? Paano mo tatakbuhan? Ikaw, you are the problem You are the source of the problem, Mr. President. Diba? Kaya itong mga kritiko mo, pinagre-resign ka na lang. Pero anyway, kayo mga kababayan, dapat bang mag-resign si President Bongbong Marcos Jr.? Though ayaw niya pong mag-resign kasi sabi niya hindi siya tumatakbo sa mga problema. Pero ayaw rin naman niyang harapin, di ba? Anyway, ano ang iyong opinion diyan mga kababayan? Medyo matalinhaga ang mga sinasabi ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Okay? Eto mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr., eto naman po, okay, bigyan po natin ng reaction to. Sabi po dito, gravely concerned. The Philippines is gravely concerned over Israel ongoing military operation across the Gaza Strip. The Philippines call upon all parties to adhere to their obligations under international law. So ngayon mga kababayan, medyo ngayon si President Bongbong Marcos Jr. Mas concern, gravely concerned sa Israel. Pero sa Pilipinas, kumusta? Eto nga
Hindi kaya pinagtatawanan si President, ito, opinion ko lang po ito based dito sa statement ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi kaya pinagtatawanan si President Bongbong Marcos Jr. ng ibang mga leaders ng bansa? Di ba? Yung mga world leaders, hindi kaya pinagtatawanan si President Bongbong Marcos Jr.? Kasi tingnan nyo, hindi niya nga maayos ang bansang Pilipinas. And now, he is somehow being an expert, no? Pagdating sa ibang bansa. Hindi ba kaya sasabihin sa iyo ng ibang leaders ng bansa ayusin mo munang Pilipinas, Mr. President? Because we see that the Philippines is not yet ganun ka-progressive, di ba? Gawin mo munang progressive ang Pilipinas na wala lang mahirap. Iangat mo sila sa kanilang kahirapan. Then tell us what to do. At maniniwala kami sa inyo. At huwag ka rin magsinungaling, di ba? Huwag ka magsinungaling sa nasasakupan mo, sa mga Pilipino. Para maniwala rin kami sa iyo. Di ba? Yung mga world leader, ganun siguro yung iniisip di ba? Bakit kailangang paniwalaan ng isang presidente na nagsisinungaling sa kanyang nasasakupan? No? Oh. Kaya po natin nasasabing nagsisinungaling, mga kaway, kasi kabaliktaran po palagi ang nangyayari. Yung mga sinasabi niya, iba po yung nangyayari. Yung sinasabi niya, kabaliktaran yung nangyayari. Kaya sawang-sawa na po tayo. No? Therefore, we conclude that the president is a liar. Diba? What do you think, mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po sa mama. Ito pa. Pasadahan din po natin ito, mga kabayan. Ako itong post na ito, no? Ni Sir E.B. Hugalbot. Kasi nabalitaan po natin, kahapon sinare po natin yung balita that the daughter of Benny Abante, no, is going to be the very, very first spokesperson ng House of Representatives. Ngayon, ito po ang memes. Kung sa palasyo, si Claire Castro, ito po ang kanyang impersonator. At ito naman po si Princess, no? Yung Attorney Princess Abante ng sa House of Representatives naman po spokesperson. Ito naman po ang kanyang impersonator. Sabi po sa comment dito, mga kabayan, nako, baka magpatagisan ito ng kadaldalan, no? Magiging parehas ito kay Castro na magiging attack dog, no? At ito po si Abante, no? Si Princess Abante, yung spokesperson ng House of Representatives, magiging attack dog ng Kamara. Tapos dito naman po sa Malacanang, ito po ang kanilang attack dog. Nako talaga, mga kaubayan. Nag-hire talaga sila ng mga attack dog, no? Subukan natin, try natin kung gaano sila katatag, no? Diyan po sa kanilang mga posisyon. Alright? Sana lang hindi kayo maging balat sibuyas, kasi ano man ang sasabihin nyo, Attorney Princess Abante, ano man ang sasabihin nyo against doon sa patutunghayan ninyo, ay meron talagang babatikos sa inyo, di ba? Kaya wag lang kayong maging balat sibuyas. Kasi ito, mga kaubayan, no, nag-astang balat sibuyas ito doon sa rally ni Vice President Sara Duterte na wag daw batikusin ang kanyang ama. So ibig sabihin, kung ikaw magdadal dyan sa House of Representatives, hindi ka pwede naming batikusin. Dahil wala kaming karapatan na batikusin ka. No. We have the right, no, to criticize each and every one of you. Kasi mga kayo, mga empleyado kayo ng gobyerno. Huwag kayong maging balat sibuyas, yan, nag-aano lang tayo, parang we are just giving warning to Attorney Princess Abante. Okay? Alright, mga kababayan, eto. Last po natin pag-uusapan at ipi-play na po natin yung video. Eto, the spirit of Quadcom lives on. Representative Luestro Flenex, kasamang mentors. Yan, mga kababayan. Yan po, buhay na buhay pa po pala ang pero mga olats, mga talo po sa eleksyon. Nagkita-kita po ang mga Quadcom.
Ito po mga kabayan yung mga nag-imbestiga kuno sa mga Duterte. Alright, yan po ang Tuadcom at sa palagay ko, ah, hindi po pinalad yung iba dito, no, sa kanila para maging congressman ulit. So, yan. Anong masasabi nyo dito mga kabayan? Nagmi-meeting pala ang mga Tuadcom. Ha? Ano kayang baka sa next election, no? They are preparing for the next election. Katatapos ng election mga atat na atat talagang mga ito mga kabayan. Anyway, eto mga karibin natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Hala, matindi to. Army, military, punglag na. AFP Bronner, korupsyon, tuldukan, kudita na. Yan mga kabayan, nagtatanong po at eto, bigyan po natin ng reaksyon to. Eto na po. Tuhong nakakabahalang post po ngayon mga kabida, no, ni General Romeo Poquis, retired. Okay? Ito po ay patungkol sa sitwasyon po ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Tila mas lumala ito hong mga reklamo ng mga ilang generals po mga kabida, no? Laban ho dito sa kanila pong Chief of Staff, General Romeo Bronner, no? At hindi lang po kay AFP Chief of Staff, pati ang Secretary po ng Department of National Defense. Damay din dito ho sa pag-alburuto po mga kabida, no, ng ilang mga high-ranking officials po ng AFP. Ang akala natin noon yung mga junior officers lang po ang medyo meron pong grievances, pati pala itong mga generals. Okay? May ganito palang mga grievances po mga kabida. Okay, babasahin ko po mga kabida, no. Ito pong post po ni General Romeo V. Poquis, retired. Ito po ay posted 8 hours ago, bago lang pala, no, mga kabida. At gaya ng sinabi ko po kanina, ako nababahala po ako dito dahil parang ito parang ticking bomb po na anytime pwede hong sumabog po mga kabida. Okay? Ito po. Restiveness in the ranks. The pot is boiling. Kumbaga impatient na po ito hong mga opisyal po ng Armed Forces of the Philippines. Kumukulo na po. Okay? Kumbaga parang sasabog na po mga kabida. There are growing tremors within the Armed Forces of the Philippines and the Defense Department, and ignoring them would be a grave mistake. Even before the May 12 elections, credible complaints had already surfaced against General Romeo Bronner, Chief of Staff of the AFP. These were not baseless rumors, but allegations from fellow generals accusing him of favoritism, moral misconduct, and corruption widely circulated in military and civilian chat groups. Now, just days after the elections, the focus shifts to Defense Secretary Gilbert Chodoro. A 4-page document from senior officers, which is going the rounds online, outlines serious charges. Ito po yung mga charges po against Secretary Chodoro po mga kabida, no? This regarding the Board of Generals recommendations. Okay? Promoting unqualified proteges, some with administrative or criminal cases. Stalling the AFP modernization program. Dito ho sa tatlo, medyo ang matindi ho dito mga kabida, no? Ito hong disregarding the Board of Generals recommendations. Kasi sa AFP, meron kasi silang tradisyon dyan, mga kabida, na pag meron pong i-promote na opisyal po ng sundalo, mga kabida, yung Board of Generals yung nagre-recommend. Alright? Kung maalala po ninyo, nung time po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po mga kabida, okay? Hinahayaan po niya ito hong AFP na mamili kung sino yung i-promote. Lalo na po pagdating sa pagiging Chief of Staff. Parang ito parang kung baga sa Korte Suprema mga kabida, parang JVC po ito, ito kong Board of Generals. Sila yung mamimili kung sino yung qualified na ipopromote, lalong-lalo na po pagdating sa Chief of Staff, Tapos magkakaroon po ng shortlist, at doon po sa shortlist na yun yung ibibigay po sa Pangulo. At yung Pangulo mismo yung mamili po doon sa shortlist. Parang ganun Pero problema daw dito kasi yung authority po ng Board of Generals po parang nawala po dito mga kabida. Kasi sabi po ni General Poquis dito sa kanya pong post, promoting unqualified protege, some with administrative and criminal
cases. Meaning, hindi ho ito dumaan sa Board of Generals. Okay? Ilang tao lang po yung kumbaga gumawa ho para ho sa promotion ho dito, mga kabida. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa